Ma'am, isulat ninyo ng proposal talaga na kasama na ang presyuhan, yung kung anong detalye pwede niyong ilagay na ninyo para hindi tayo pabalik-balik na nagtatanong kung paano ito, kung paano yung nilagay ninyo. Sa totoo lang po, mahal na Pangulo, may dala na po kami yung proposal na kung saan ay well-prepared po kami. At pwede na po namin ipareserve, mahal na Pangulo. Oo, siyempre. Kasi sa totoo lang po, kawawa po yung aming mga TFA, yung nanguli pa ng tulong. Ngayon, atin naman pong pakinggan si Ms. Conchita Roldan, Chairperson ng Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association, para po sa kanyang katanungan. Magandang tanghali po, mahal na Presidente. Tuna Industry, Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association. Ako po ang chairwoman ng OMTA Federation. Sa Occidental Mindoro po, ay isa ang tuna sa nakilala bilang producer agency. At dito po nanggagaling ang supply ng major supply ng tuna sa Mindoro Strait. Kami po ay nakatanggap ng isang refrigerated ban mula po sa DA BIFAR. Sa ngayon po ang problema namin ay kung paano po kami magkakompetensya sa mga traders upang mabili po ng maayos sa presyo ang aming produktong tuna dito po sa Mindoro Strait. Ito po ang aming kahilingan, mahal na Pangulo. Ano yung naging problema? Sana po magkaroon kami ng financial assistance o trading fund upang ang Tuna Federation na po ang bumili ng aming produktong tuna dito sa probinsya upang may deliver po namin ito sa Metro Manila at sa Carating probinsya upang ang tuna po ng aming mga magtutuna ay mabili sa magandang presyo at nang sa ganon, kami po ay makatulong sa aming mga magtutuna at sasamahan po na magtutuna sa Mindoro Strait. Yun po ang aming kahilingan. Mabigyan po sana kami ng financial assistance o trading fund para po sa Tuna Federation. Para kami na po ang mamili ng tuna na nahuli na aming mga tuna fishers para mabigyan po namin ng magandang presyo yung aming tuna. Para may deliver po ito ng maayos sa Metro Manila at sa Carating, lalawigan po ng Occidental Mindoro. Okay. Yun lamang po aming kahilingan, mahal na Pangulo. Okay. Ang DA, ang Department of Agriculture, merong ang tinatawag ACPC, which is Agricultural Credit, pautang. Para nga na pwedeng gamitin, hindi lamang para sa tanim, hindi pati na sa fisheries. Pwedeng gamitin yan para maumpisahan na nga lahat ng nais ninyong gawin. At what are the details of that? Paano natin i-roll out, especially for the tuna packers and Basically, fishermen? kung gusto nyo makalaman yung package, kung pwede sumulat na lang ho kayo sa office ko mismo, sa akin mismo, yung inyong cooperative, kasi it has to be cooperative based. At I will guide na lang ho kayo kung paano. But basically, there's an office for that, yung ACPC program, nag-survey, accredit, at nagbibigay ng loans for use in agriculture and fisheries. Oo. Yun ang pwede namin gawin. Kukuha tayo ng pondo doon. At siguro, maganda siguro kung makagawa kayo ng proposal para makita namin kung ano yung talagang kailangan, magkano ang kailangan, saan ilalagay, kung sabay-sabay kailangan yung pondo o every other month o kung ano paano yung sistema na gusto ninyong gawin. Para mapag-aralan namin sa Department of Agriculture at sa Department of Agriculture, maiplano namin yung pag-release na nga nitong pondo na ito. Okay, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ma'am, isulat ninyo ng proposal talaga na kasama na ang presyuhan, yung kung anong detalye pwede niyong ilagay na ninyo para hindi tayo pabalik-balik na nagtatanong kung paano ito, kung paano yung nilagay ninyo lahat ng informasyon doon sa proposal ninyo para agad-agad may magagawa kami kagad. Sa totoo lang po, mahal na Pangulo, may dala na po kami yung proposal na kung saan ay well-prepared po kami. Katulong po namin ang
NGO na WWF para po i-prepare yung aming proposal. Dala na po ng aming sekretary sa UMTA, si Chairman Jose Ali Hara. Aha. Nandito po siya. Okay. So, pwede na po namin ipareserve, mahal na Pangulo. Oo, siyempre. Kasi sa totoo lang po, kawawa po yung aming mga TFA, yung nanguli pa ng tuna. Dahil po, pag nakahuli ng maraming tuna, ay binabarat po sila ng mga kasa. So, as a chairman po ng UMTA, tuwing meeting po namin, ay lagi pong pinaparating yung problema sa presyo ng tuna. Kaya naisipan po namin na pupunta kayo dito sa Bagong Pilipinas, San Jose, ay nag-prepare na po kami ng proposal para po sa mahal na Pangulo para mapag-aralan po yung aming kahilingan na sana po mabigyan kami ng puhunan para ang Tuna Federation na po ang mamili at para makatulong po kami sa aming mga membro para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng mga ating mga magtutuna dito po sa probinsya ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. So buying ito. Sige. Yan ang gusto ko sa inyo. Nakaredy yung mga folder ninyo kagad. Tama yan. Kaya pala ikaw ang namumuno nung dahil i-receive lang namin itong isa. Iiwan namin sa inyo para meron kayong receive copy. It's basically ito rin. Ayan din, cold storage din. Ito, binabasa namin yung sulat. Ito kailangan to. Yung ice making machine para sa mangingisda. Yung cold storage na pag-usapan na natin, meron dito portable solar ice making machine para doon siguro sa maliliit na bagsakan, doon tayo maglalagay ng ice making machine. Para yun ang dadalhin ng pag tinatransport yung isda. At doon sa mga mangingisda, dadalhin nila doon sa bangka nila tapos pag may nahuli, ilalagay kagad sa yelo para magkaroon tayo ng fresh na ano. Tapos Tuna Conservation Management Zone. Lalabas sa FMA na natin yan. Papasok ko yun. Meron tayo fuel subsidy. Oo. Itong hinihingi yung fuel subsidy, meron na yan. Meron na tayong binibigay na para sa mga mangingisda dahil nga sa gumagamit sila ng crudo. Ito na yung huli kanina. Okay na yan. Ito na yung proposal nila. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ito importante ito Yung tuna meron na bang study dito yung sa Tuna Conservation Management Zone? Meron nang gumawa ng study nito para mapag-aralan na namin. Paulit po, mahal na Pangulo. Yung itong establishment, nakalagay dito sa sulat nyo, Establishment of Tuna Conservation Management Zone. Meron nang gumawa ng study dyan kung ano yung mga, saan ilalagay, paano pag-manage yan sa yung zone na yan. Kasi hindi naman basta't ihihiwalay natin at ipagbabawal natin makapasok yung iba, kailangan din na ma-manage yan Kasi siyempre pag fisheries, yung kanyang breeding ground, kailangan hindi nagagalaw, kailangan kung ano yung, kung minsan kailangan linisin yan. So kailangan namin ng plano para dito. Kung may gumawa na ng plano, pakibigay sa amin. Kung hindi pa, kami na nang gagawa. Ang BIFAR na ang pwedeng gumawa nito. Bali, katuwang po namin, mahal na Pangulo, ang NGO na WWF para po sa pagpaplano dyan sa sinasabi ninyo. Sila po yung NGO na tumutulong po sa Mindoro Strait, na kung saan po ang nasasakupan nito ay 6 na munisipyo. Yung Rizal, bayan po ng Rizal, Calintaan, Sablayan, Santa Cruz, Mambura po at saka Paluan. Yan po ang nasasakupan po ng Federation ng Tuna Fishers Association. So sa ngayon po, andito po yung aming kagalang-galang na Mayor Ernesto C. Pablo na tumutulong din po sa amin para po lalong mapaunlad ang pangisdaan sa bayan ng Rizal. So nandito po ang aming Mayor. At gusto ko rin pong iparating sa ating mahal na Pangulo, ang Federation of Fisher Folks Association of Rizal po ay mayroong ongoing project na funded ng World Bank through PRDP. Ito po ay tuna processing plant.
So ongoing project po siya at kaya meron din po kami resolution para po dyan sa puhunan sa pamimili ng tuna. So, unti-unti, unahin ko po muna ang UMTA bago po ang aming tuna processing plant. Siguro po, hindi po ito ang una at huli natin yung pagkikita, ang mahal na Pangulo, dahil pag kailangan po namin talaga ng suporta, ay aakyatin po namin ang lahat ng ahensya na pwede makatulong sa amin para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng ating mga marginal peasant folks. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali at maraming salamat. O meron na pala kayong nakukuhang tulong sa WWF pati World Bank. So titignan namin kung ano yung plano nila. At siyempre, kami babakapan namin sa Department of Agriculture. Dahil ang mga pinadala yan ay yung mga eksperto talaga at marunong sila tungkol dyan. Kung ano ang pangangailangan, lalo na kasi nagbago rin ang pangangailangan dahil sa climate change. So Opo. nagbabago yung kung saan pumupunta yung isda. Yes, sir. Kaya kailangan natin yung mga scientifico na magpag-aralan ng mabuti para alam natin yung gagawin natin, para yung perang lalabas natin, perang igagastusin natin, mapunta naman sa tama. Opo. Maramdaman naman talaga ninyo na nakatulong. Opo. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Bago po ako magtapos, meron po kaming natanggap ngayon na isang 62-footer fiberglass bangka na kung saan po ay awarded from DA at BIFAR. So, ginagamit na po namin yung 62-footer para sa panguhuli ng tuna sa bayan po ng Mamburao. Yun yung bangka ng 62 feet. 62-footer po siya. Oo. Fiberglass Kano bangka. kalayo yung pinupuntahan ninyo para mangisda? About 15 kilometer po Mga 15 kilometers? sa Palawan. 15 kilometers? Uy, opo, sa 15 kilometers. kailangan talaga Kung minsan po, pag dumadaan po yung tuna seasonal, dito lang po siya sa 15 kilometers. Mas Nakakahuli malapit. na po yung ating mga mangisda Pero ng tuna. kailangan para doon sa tuna, lalaki ng isda eh. Kailangan mas malaki yung bangka. Oo. Kaya mabuti na meron na kayo nakuha ng 62-footer na bangka. Opo. Okay, maraming salamat. Maraming pong salamat po, mahal na Pangulo.